muli sa ating lahat. Yan, tayo po muna ay tumayo, mga kapatid. Punuin natin dito sa harapan. No? May mga upuan dito sa harapan. Kasi ang nasa harapan, siya unang makakatanggap ng biyaya. Amen. Tapos nandito yung electric fan, sayang. No? Yan po. Sige po, ayan. O, diba? Ang ganda. According to guwapo pala to. Naganda, no? So, purihin ang ating Panginoon. So, tayo po'y makaupo. Okay, sabay batiin mo yung katabi mo. Ako'y natutuwa na ikaw ay nandito. Ayan, natuwa ako na ikaw ay narito. Amen. Okay, mamaya na kayo mag-jack-in po'y. O, nag-jack-in po'y na sila, o. Ayan. Sige po. Okay, upo muna tayo, mga kapatid. Hanap muna kayo ng upuan. Nalito na sila, saan sila uupo. Ayan, sige po. Okay, ang oras na ito, mga kapatid, ay oras para sa Panginoon. Amen? Oras natin sa Panginoon. Kapag oras sa Panginoon, pagbawalan mo yung katabi mo, sabihin mo, kapatid. Sige po, kapatid. Huwag mo muna akong kausapin, ha? Kasi kausap ko ang Diyos. Amen? Kapag kausap natin ang Panginoon, nakatuon ngayon ang ating mga tenga. Ang oras na ito ay hindi gamitin ang ating bibig, kundi ang ating mga tenga. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Handa na po ba ang ating mga puso? Handa na po ba ang ating mga tainga? Yan. Request po natin mga tambourine dancers dahil hindi lamang po hanggang sayaw para sila ay matuto din makinig sa salita ng Diyos. Masanay na po sila na pag Sunday hindi po laro, no? O sumayaw nga pagkatapos laro, no? Makinig po sa salita ng Diyos. Alam mong sabi ng Bible, i-train po natin ang mga kabat-bata. I-train po natin sila sa salita ng Diyos habang sila ay mga bata. Dahil pagtanda niyan, pag hindi na sila makinig ngayon, hindi na rin yan makinig hanggang pagtanda. Amen? Pag hindi nasanay nung bata, hindi rin yan sila masanay paglaki. No? Na pag masanay sila na pagdating ng linggo, pagkatapos ng tugtugan, pagkatapos ng sayaw, o layas na. Hindi po ganon, no? Hindi po ganyan, mga kapatid. Okay, sige. Dito po, upo po tayo, upo. Yan. Okay, makinig po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang mensahe ng Panginoon, napakalaki po nito ang impact sa ating buhay. Tingnan nyo lamang po ang nangyayari sa buhay natin araw-araw. Di ba madalas palpak? Di ba madalas wala? Napansin nyo po ba na ang iba nga ay nagtatampo na eh. Marami na tayong naririnig na nagdadasal naman ako. Nagpipray naman. Nagsisimba naman. Pero bakit? Wala. Galit ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay sadista na kailangan kang mahirapan bago ka magkakaroon? Bakit hindi natin naramdaman ang Diyos? Bakit kaya? Bakit kaya? Okay, tanungin po naman po natin. Tinatanong natin sa part ni Lord. Tanungin naman po natin ang part natin. Okay? Kapag tayo po ba ay nagbibigay ng oras para sa Diyos, binibigay mo ba nga talaga? Hello? Kapag tayo po ba ay nagdadasal, ang isip mo ba ay nakatuon sa Panginoon? Baka naman habang nagdadasal, ang isip mo ay, naku, may bigas pa ba? Habang nagdadasal, Panginoon, salamat. Ano kayong masarap? Ano kayong uulamin natin mamaya? Habang nagwo-worship,
Saan ang ating isip? Nasaan kaya nagliliwaliw? Dapat na mamasyal ako ngayon eh. Nandoon na yung mga labarkats ko. Dapat sumama ako, dapat. Nandito nga yung ating katawan, kapag ang isip mo ay wala rito, tapos tatanungin natin si Lord, bakit kaya nagdadasal ako? Bakit kaya hanggang ngayon wala pa? Bakit kaya? Ibalik natin sa ating mga sarili. Sabihin ni Lord, di ba nung nag-usap tayo, hindi ka nakikinig? Di ba nung nagsasamba, hindi ka nakatuon sa pakikinig sa pastor? Di ba wala ka namang time para sa akin? Tapos ngayon, hihingi ka ng blessing? Alam niyo po mga kapatid, ang kaligtasan ay libre. Amen? Libre ang kaligtasan. Walang bayad. Hindi mo na kailangang pagtatrabahuan pa. Hindi ka na kailangang magpapako ka sa cross para ikaw ay maligtas. Wala na pong hirap. Alam niyo po ba ang gagawin mo na lang? Manampalataya ka, maniwala ka kay Kristo Jesus, tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, kapatid, ligtas ka na. Walang kagatol-gatol. Kaya yung iba, hindi makapaniwala, ligtas na. Yun lang. Oh yes, ganun lang. Bakit? Sino bang naghirap? Si Jesus. So hindi na kailangang dagdagan pa ang paghihirap niya para tayo'y maligtas. Kaya nga sabi ng Biblia, for by grace you have been saved through faith. Dahil sa grasya, kayo'y naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa ating mabubuting gawa upang walang kahit sino man na magmamalaki. Ay, ligtas ako. Igwapo ako eh. Ligtas ako kasi mabait ako. Ligtas ako kasi wala akong bisyo. Ligtas ako kasi lahat ng kapitbahay, kaibigan ko. Ligtas ako, wala akong kaaway. Wala akong natatapakang tao. Ligtas ako, ay di nagmamayabang ka. Kaya sabi ng Biblia, hindi sa ating mabubuting gawa, kaya tayo'y naligtas upang walang sino mang magmamayabang, magmamalaki. Kasi ang kaligtasan ay, sabihin niyo po, libre. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo, libre yan. Kaya ikaw na narito, ligtas ka na. Okay, take note ha, makinig ng mabuti. Hindi porkit ligtas na tayo, hindi porkit ang kaligtasan ay libre, ang blessing, ang pera, ang mga bagay-bagay na kailangan mo, ay libre din. Hello? Walang libre. Ang kaligtasan ay libre. Pero ang blessing, hindi po. No work, no pay. Kung masapag sa company, hindi ka po pwedeng pipila ka ng sahod na hindi ka naman empleyado at hindi ka naman nagtatrabaho. Walang payroll kapag hindi ka papasok. Walang sweldo kapag wala kang trabaho. Hindi pwedeng biyaya agad nang wala ka namang ginagawa. At ngayon, ang lakas ng loob natin, magtatanong sa Diyos, Lord, akala ko ba'y ikaw ay mabuti at tapat? Bakit wala pa rin ako? Sabi ni Lord, ano bang ginagawa mo? Ay, sa bahay lang. Wala. Do not expect blessings kung ikaw ay tamad. Do not expect money, blessing, healthy living without anything na inyong offer mo sa Diyos. Nang wala kang serbisyo sa Diyos. Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Bakit tayo'y naglilingkod? Hindi dahil para maligtas. Dahil ligtas ka na kapag nanampalataya ka kay Kristo. Pag mananampalataya ka na, ligtas ka na. Now, bakit tayo gumagawa pa? Bakit tayo ay kumikilos pa? Dahil kailangan natin ang blessing.
Ang blessing, mga kapatid, ay pinaghirapan. Kaya magtataka tayo, bakit sila mga mayayaman? Hindi naman yan nagsisimba. Bakit napakaraming milyonaryo sa Pilipinas na mga inchik? Hindi naman yan sila born again. Hindi naman yan sila nagpe-prayer meeting. Hindi naman yan sila nagpa-Bible study. Bakit sila'y mayaman? Nakarinig na ba kayong ganyang mga katanungan? Hello? Nagtataka ka na ba? Bakit ang kapitbahay ko, ang daming appliances? Bakit sila'y marangya at maraming kotse? Bakit ang lalaki ng mga bahay nila? Hindi naman sila nagsisimba. Mga kapatid, number 1, tingnan mo sila pa oras magising. Anong oras sila nagising? Karamihan sa mga milyonaryo, anong oras nagising? Madaling araw. Bakit? Negosyo. Nagmamadali magbukas ng tindahan. Kasi sayang ang mga customer. Ang sisipag nila. Samantalang ikaw born again, alas 12 na, tulog pa. Kasi, nagdudulwats kami kasi, nag-overnight prayer kami kasi, bakit ka kapatid maputla? Nag-prayer and fasting kasi kami. Wala pong masama dun. Pero, napabayaan naman yung trabaho, di wala ka ng sweldo. Namumutla ka na walang bigas. Kasi, busy ako kay Lord Hello? Over and over. Hello? Kaya mga kapatid, huwag kang magtaka bakit sila'y mayayaman, ikaw, salat. Bakit? Huwag mong sisihin si Lord. Binigyan ka na ng kaligtasan, pati pa naman ng kasaganahan, pati pa naman kapirahan, kay Lord pa natin. Kailangan din natin ng partisipasyon. Amen? Kailangan natin kumilos. Kaya mga kapatid, ang ating mensahe ngayong umaga is balanse na pamumuhay. Papaano magiging balanse? Okay? Ang ating, may relos ba kayo? Okay. Ito ang relos na ito ay sponsored by Sandra Watts and Repair Shop. Yan. Ito yung regalo sa amin ni Sandra nung anong tawag ba na? Pastor's Appreciation Month. Napakaganda. Thank you, Sandra. Thank you, Pastor Chris. Every time na titingin ako sa oras, nagpaalala sa akin ng GCFI. Kasi may logo siya ng church. Ayan o, purple din. So, pag tingin ko ng ganyan, naalala ko ang GCFI. Kumusta na kaya ang taga-GCFI? Kumusta kaya yung mga itsura nila? Magaganda pa kaya sila? Baka mga tuay-ay na ang mga papangit. No? Lagi mong naalala ang mga gawain, ang mga kapatiran. Anong oras na ba? Okay. Ang oras natin mga kapatid, pare-pareho. Kaming mga pastor, 24 hours din ang isang araw. Ang mga miyembro, ang ibang tao, pantay-pantay tayong lahat na binigyan ng Diyos ng 24 hours, 24 oras. Okay, makinig ng mabuti. Tingin kayo sa akin. Pinaghirapan ko itong mukhang to. Kaya tingnan niyo po ng mabuti. Nakailang pahid ng mukha ko para maliwanag sa inyong paningin. Okay. Pare-pareho yung oras natin. Hello? Pero pantay-pantay naman tayo sa oras. Bakit hindi pantay-pantay yung ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit merong sisingit, Pastor, hindi ako makasali kasi busy? Ilang oras ba kay Pastor? 28? 30 hours po ba ang mga pastors? Meron bang nakalamang ng oras
para ikaw ay kinapos at yung iba ay sobra. Nasundan natin? Bakit yung iba ay busy, ang iba ay di pwede, ang iba naman ay pwede? Bakit? Pare-parehas naman ang oras. Saan tayo nagkakaiba? Sa tama na paggamit ng oras ng 24 oras. Na ang 24 hours, gagamitin natin ito, i-maximize natin ito, binabalanse. Hello? I-divide natin ang oras at huwag kang pumayag na ang oras, 24 oras, nawawala ang oras na para sana sa Diyos. Nasundan po natin? Bakit yung iba ay wala dito ngayon? May ibang ginagawa. 24 oras. Bakit hindi mo ginawa sa ibang oras? Na pwede mo namang gawin yan mamaya. Pwede naman yan gawin sa ibang araw. Dahil ang oras, 24, na pwede mong hatiin, ang oras na ito ay para sa pagsamba. Ang oras na ito ay para sa paglaba. Ang oras na ito ay para sa pamalingki. Ang oras na ito para sa date ninyong mag-asawa. Ang oras na ito ay para sa mamasyal. Ang oras na ito ay shopping. Ang oras na ito ay swimming. Ang oras na ito ay matulog. Ang oras na ito, ibig sabihin mga kapatid, balanse. Sabihin natin balanse. Kaya ang iba, kinakapos dahil ginagamit ang oras, ninanakaw ang oras na para sana sa Panginoon, na dapat sanang unahin ang oras para sa Diyos, kinuha mo. Sa kagustuhan mo at sa mali nating akala na kapag sayang kasi ang oras, na kapag ipagpaliban mo yung oras sana na alay para sa Diyos, pinagpalitan mo ng sarili, dahil sa akala natin, sa standard ng sanlibutan, kapag naghahabol ka, kapag hinahabol ka, maabutan mo. Hello? Yan ang ating isip. Sayang kasi, hahabulin ko. Kaya naghahabol ako. Naghahabol kami ngayon dahil year-end. Sa company kasi, year-end, naghahabol kami. Laging nag-overtime. Laging naghahabol kasi kailangan mayroong tatapusin. Yan po ang standard ng sanlibutan. Pero sa Diyos, ang Diyos ng may-ari ng oras, kapag sinabi niyang oras na ikaw ay pagpalain, walang kahit sino na makahahadlang nito. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasi mas matalino ang Diyos. Huwag natin siyang pangunahan sa sarili nating katalinuhan, sa sarili nating opinion, sa sarili nating standard, lalo na kung ang nakasanayan sa standard ng sanlibutan. Huwag nating ipagpapalit na kahit kanino, kahit sa asawa niyo. Amen? Ipaunawa sa ating pamilya, ipaunawa sa iyon mismong sarili na mahalaga. Titimbangin mo ang bawat bagay. Marunong tayong magtitimbang, marunong tayong magbabalansi. Kasi kapag hindi ito nababalansi, titimbwang, tataog, mga kapatid. At kapag ikaw ay tumaog, doon mo pa naisip, ang dami ko ng pagkukulang.
Hello? Di ba naririnig natin? Salamat ako sa Panginoon kasi ang dami ko ng pagkukulang. Tanong, alam mo na pala. Hello? Ilang taon nang lumabas sa bibig, ang dami kong pagkukulang. Hanggang ngayon, hindi pa natutunan. 5 taon ka na, Christian, pero hindi pa rin nasolusyonan ang pagbabalanse ng buhay. Mga kapatid, kung gusto po natin ng blessing na tuloy-tuloy, kung gusto po natin na ang biyaya, ang kabutihan ng Diyos ay magtuloy-tuloy sa ating buhay, mga kapatid, marunong matuto na tayong magbalanse. Balanced life. Amen? And we should say, balanced Christian living. Palakpakan po natin ang Diyos. Yun pong topic natin ngayong umaga, balanced Christian living. Okay, tingnan po natin. Ito ay prinsipyo. Prinsipyo na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Lucas 2:52. Luke chapter 2 verse 52. Lucas chapter 2 verse 52. Okay. So ang ating halimbawa dito, okay, dito tingin. Ang ating halimbawa dito ay si Jesus mismo, na kailangan lumaki o lumago po tayo sa aspeto ng buhay. Hindi tayo magiging hindi maging balanse. Dapat balansehin. Ang 4 na bagay na ito magiging balanse. Dahil ito ang kabuuhan ng ating buhay. Hindi pwedeng lalamang yung iba na aspeto, wala naman, hindi napagbigyan yung ibang aspeto. Ibig sabihin, hindi ka balanse. Okay? Ano-ano itong mga bagay na dapat balansihin sa ating mga buhay? Tingnan nyo po. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Sa Tagalog, si Jesus ay lumaki sa katalinuhan o karunungan. Lumaki, lumago si Jesus sa kanyang karunungan, sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay, ito yung balancing pamumuhay. Sabihin po natin, balancing pamumuhay. 4 na bagay na kailangan malaman mo na nasa iyo ito. Dahil nasa atin na ito, pero hindi natin alam paano gamitin. At kailangan pala itong lumago ng sabay-sabay o lumago po tayo ng balanse na pamumuhay. Balanced life. Okay, number 1, si Jesus ay lumaki sa pangangatawan. Body, physical, ibig sabihin, ang aspeto na ito ay tungkol sa ating pangangatawan. Pangalawa, lumawak ang kanyang karunungan. Ibig sabihin, intellectual. Sabi natin, intellectual. Karunungan, lumago. Dapat mag-increase ang ating knowledge, mag-increase ang ating wisdom. Hindi tayo nanatili ng grade 1. Dapat makarating ka ng grade 2. Hanggang ngayon, grade 2 ka pa rin. Kaya sabi nung isa, born again siya. Nung siya ay nagiging Christian, lumago ang kanyang marunong na siyang mag-English, mga kapatid. Grade 4 lang ang inabot niya. Sabi niya, grade 4 lang ang inabot ko. No read, no write po pa ako. Ita born again.
Saan ngayon ang prayer meeting? O nag-English na. May prayer meeting ng nabibigkas. Atin ka ba ng Bible study? O English yun. Bible study. Di ba? Ako talaga, nagpasalamat ako kasi kailangan tayong mag-worship. Oo, nag-worship. May worship na siyang nabibigkas, pero grade 4 lang yun. Kaya nung kumanta siya, ako ay pinagpala ng Diyos, kaya ako ay aawit. Grade 4 lang yun, ha? Nag-i-English na, pati kanta niya, English na. Alam mo yung kanta niya? And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful. Forever grateful. Ay, ano ba yung lyrics na yun? Tama ang kanyang puso. Pero yung kanyang isip ay grade 4. Yung puso niya, gustong-gusto niyang sambahin si Lord. Pero yung isip niya ay, and I'm forever grateful. Hindi lumago. Dapat maging grade 5, grade 6, high school, and college. Dapat mag-grow ka in knowledge. Sabi dito, lumawak ang kanyang karunungan. Pangatlo, okay, dalawa na yun. Pangangatawan, karunungan. Pangatlo, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin, yung kanyang relationship, marunong siyang makipagkapwa. Sa English, ang tawag nun ay social. Sabihin mo natin social. Ang sinasabi natin social ay pagkapag ang pananamit, kapag nakabihis ng maayos, sasabihin, wow, social. Di ba? Binibigkas din natin ba yan? Pinapaniwalan din natin yan kapag nakabihis ng, saan ka pupunta? Ang social mo naman. Di ba? Kapag mag-English, wow, social, may pa-English. Di ba? Ang iniisip natin, ang social ay pananamit, pananalita. Hindi po yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng social is our relationship sa ating kapwa. Yung pakipagkapwa-tao na marunong kang makisalamuha, na hindi ka makasarili, na meron kang kaibigan. Sino dito may kaibigan? Taas mga kamay. Na marunong kang magsalita at makisama. Hello? Marunong kang makisama. Hindi po sinasabing marunong kang makisama. Na kung anong ginagawa nila, gagawin mo rin. Ay, pastor, nakikisama lang naman ako. Hindi ka nakikisama, kapatid. Nakikisama ka. Dahil alam mo ng masama, ginagaya mo din. Ang tawag nun, hindi po yan pakisama. Pakisama. Nakikisama ka. Ang pakisama ay magkaiba sa pakisama. Hello? Ang tinuturo ni Lord, tayo'y marunong makisama. Amen? Marunong kang mag-adjust. Hindi ka judgmental. Hello? Yung mga katabi mo, mukha bang judgmental yan? Marunong kang magtimbang ng pamumuhay bilang social relationship. Hello? Malawak ang ating pangunawa pagdating sa buhay ng kapwa. Hindi ka mapanghusga. Kaya ibig sabihin, matured ka sa iyong puso. Amen? At higit sa lahat, tayo'y balanse sa ating kalugod, ang buhay natin maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung ang social ay relationship sa kapwa, ang spiritual ay relationship sa Espiritu ng Diyos. Spiritual. Okay. Balikan po natin, 4 na aspeto na kailangan balansihin po natin ito. Makinig ng mabuti. Itong prinsipyong ito mula sa salita ng Diyos, gamit na gamit mo ito. At kapag meron ka nito, kahanga-hanga ang buhay mo. Sino ditong gustong maging kahanga-hanga? Magkaiba po yun sa kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Ibig sabihin, kalugod-lugod sa Diyos at saka sa tao. Okay. I-evaluate nyo ng inyong mga sarili kung lumago ka ba dito. Number 1, sa katawan. Balikan natin sa ating pangangatawan. Sino ditong sakitin? Tapos mga kamay. Sakit ng ulo, sakit ng tiyan,
sakit ng buong katawan. Kunting kibot, aray, ang daming aray. Aray tiis, arthritis. Aray bulsa, kasama yan sa balansing pamumuhay. Kapag bulsa na lang din nakatutok sa isip mo, mukha kang pulubi. Kapag lagi mong iniisip na ikaw ay wala, wala ka nga talaga. Hello? Mabuti na lang yung mukhang pera kasi nagkakapera. Pero yung mukhang pulubi, mukhang namamalimos. Sundan po natin. Okay. Sa pangangatawan, concern, alam mo ba, paano mamuhay ng healthy? Alam mo ba paano iwasan yung mga bagay na bawal? Kasi kapag alam mo bawal ito, alam mo ito ang dapat lulutuin mo. Ito ay balance, kaya yung mga nagpapasiksi na fit and right at marunong sila sa nutrition. Sabi natin nutrition. Ang nutrition is healthy diet. Huwag ka nang magtaka, malaki ito, malaki ito, malaki ito, maliit dito. Ibig sabihin, hindi ka balanse. Ang katawan mo ay hindi balanse. Bakit? Number 1, kulang ka sa kaalaman kung paano ibalanse ang katawan. Kaya yung iba kahit mahirap, madaling araw, umaga pa lang, nag-exercise na. Kasi ayaw niyang maging high blood. Pastor, kasama pa ba yan sa church pag-usapan? Yes! Tingnan niyo, oh. Lumaki si Jesus sa pangangatawan. Ibig sabihin, concern si Lord sa ating kalusugan. Paano ka pa makapaglingkod sa Panginoon kung ikaw ay may TB? Mangangaral ka ngayon ng salita ng Diyos. Kapatid, maniwala kayo sa buhay. Buhay na wala. Walang hanggan. Yung plema ay sinuka mo ng manilaw-dilaw. May maniwala ba sa'yo? Lalayuan ka, may TV ka eh. Meron kayo makikinig sa'yo? Kapatid, mag-Bible study tayo. Kasi panahon na maglilingkod sa Panginoon. Hello? Kasi yuko-yuko ka. Pastor, bakit ganyan ka? Sakit ang kabayawan ko. Ano ba? Magpa-doktor hindi. Spiritual lang tayo. Versikulo tayo. Mateo. Sete. Sa tingin nyo, anong sabihin ng mga tao? That is why, nagpapasa ako, nakikinig ako sa YouTube, research, ano bang gamot sa ubo? Huwag ka lang hanggang reklamo. Mag-research din pag may time. Lalo ngayon nasa Google na. I-Google mo lang. Magtanong ka. Right, mate? Huwag mahiyang magtanong. Ano ba ang dahon-dahon? Ano bang uminom ka ng dahon ng saging? Kapag ito ay nag-ilbiin tungkol sa kalusugan, mga kapatid, ibig sabihin, ang buhay natin dapat healthy. Hello? Bukod sa panalangin, i-pray over ka. Pinag-pray naman ako ni Pastor. Hanggang ngayon, hindi naman ako gumagaling. Kasi hindi mo naman ginagawa yung papaanong mabuhay ng healthy. Pinag-pray over ka. Kain naman ang kain ng mga bawal. Pinag-pray ka, hindi ka naman natutulog. Wala ka namang pahinga. Paano ka maging healthy? Pastor, ipag-pray mo nga itong baywang ko. Kasi hanggang ngayon ay 48. Ano bang sukat gusto mo? Ipag-pray mo to, Pastor, na mabalik sa 24. Miss Universe. Hello? Kasi gusto kong sasali sa Miss Universe. Kasi napiki daw ang ating kandidata. Papalitan ko. Hello? Kung nangarap kang Miss Universe, nangarap ka sa figure na gusto mo, learn.
papaano ba maging healthy? Hello? You ask me, mamaya, o sa ibang araw, itanong nyo sa akin, ano bang mga herbal? Ano bang mga gamot para dyan? Mga kapatid, kahit bersikulo ang pinag-usapan natin, si Lord concerned din sa ating mga kalusugan. Bakit? Ang sabi ng Diyos, di nyo ba alam na ang inyong mga katawan ay templo ng Diyos? Ngunit ang templo na yan ay may hika. Ang templo na yan ay inaabuso natin nang hindi ka na nga nanghihilamos, punong-puno ng mata ng star margarine sa gilid. Bigla tuloy nagtanggal sila. Hello? Ang physical, mga kapatid, learn how to dress up. Tingnan nyo po, tingnan nyo yung pastor nyo. Akala mo may aatin ng modeling. Hello? Hindi kayo nagtataka? Kapag kayo si pastor, arte-arte. Ililimang piraso lang naman tayo. Kung minsan, 10. Bakit tayo ay pag lumabas, ang daming nagtataka, mga kapitbahay, kahit saan ako titira. Pag si pastor, parang akala mo binatang ligaw. Akala mo, maarte talaga yan si pastor. Mga kapatid, hindi po yan kaartihan. Dahil sabi ni Lord, learn how to fix yourself. Hello? Bakit? Nalulugod ba ang Diyos? Kristiyano ka? Lingkod ka ng Diyos? Tapos aalis kang nagkagiwatay? Hello? Alam niyo bang nagkagiwatay? Hebrew po yan. From the word, root word, giwat. Itinawag ni si Tati ginigiwatay. Yung nagkalanrakas ba ang itsura? Hello? Yan bang tipong, di ba pag umatin ka ng party, anong nasa isip natin? Pag umatin ka ng party, magara. Naku, 1 buwan pa lang, nakahangir na yung iyong gown. Yung gown na pangninang. Hello? Na itong kulay na ito, brown, yellow, violet. Marunong ka rin mag-kombinasyon ng kulay. Dito sa Maynila, kapag ikaw ay magsuot ng hindi maayos, anong sasabihin ng mga taga Maynila? Ay, Bisaya. Pag hindi ka mag-ayos sa mukha, ay Bisaya. Bisaya agad. Di ba pwedeng Ilocano din? Di ba pwedeng Batanggenyo din? Pag hindi marunong mag-ayos, Bisaya. Ano sa Bisaya? Eh, Bisaya kaya ako. Hello? Kaya mga kapatid, nilampasan ko po yan. Ipinapakita ko sa mga tao ng mga Bisaya, hindi ganun. Na marunong din mag-ayos. Alam mo, Pastor, hindi ka halatang Bisaya. Bakit? Kasi marunong kang mag-ayos. Kaya ano ba sa tingin mo? Parang ang taga-ugong. Parang taga-amba. Hello? Christians, mga kapatid, ituturo natin dito sa church paano mag-ayos. Balance. Kahit marami kang bersikulo, kahit marami kang lagi kang nagpa-fasting, kaya ang putla-putla mo na, sa tingin mo, nabibless si kapitbahay? Spiritual kasi yan. Saan ba yan sa church? Membro yan ng gateway. Kaya pala maputla. Mga anemic ba yung taga-gateway? Hello? Dapat, kasi mga kapatid, ang mga tao, nanguhusga sila sa panlabas na kaanyuhan. Hindi pa nila nakikita ang puso eh. Saan sila makakita? Saan sila titingin? Sa panlabas. Ngayon, saan ka pupunta kapatid? Magsisimba ka. Titingnan, magsisimba? Bakit parang ang suot niya parang pupunta sa bungan? Mukha bang pupunta ng simba yan? Hello? Dahil nga pag pupunta ka sa Malacanang, ganyan ang suot mo. Sa tingin mo, papasukin ka? Malacanang lang yan.
Paano sa presensya ng Diyos? Pwede na yan kay Lord. Pwede na yan. Kung sa Malacanang, hindi ka basta-basta makapasok, isipin natin, presensya ng Diyos. Hello? Di ba may mga relihiyon na, oy, bawal ang pantalon. Di ba mga ganyan? Sa atin hindi. Basta tingnan sa ako, hindi pinagbabawal dito, nakapantalon ka, naka-spaghetti ka, pababa, pataas, o bahala ka sa buhay mo. Basta sa tingin mo ay modest. Sa tingin mo ay blessing sa paningin ng Diyos at sa paningin ng kapitbahay. Alam niyo po ang mga kapitbahay, nag-o-observe yan. Hindi lang yan nagsasabi sa inyo. Hindi lang yan nagsasabi sa atin. Pero alam niyo po ba mga kapitbahay namin, kahit saan ako titira, isa lang ang komento. Alam niyo si pastor, kahit matanda na, pero guwapo, mamaya na yan. Mamaya na yan guwapo. Maayos. Kristiyano kasi. Di ba ang gandang pakinggan? Nagsimula sa kasuotan, nauwi sa Kristiyano kasi. Di ba napakagandang reflection? Ayaw nyo yan? Napagpala sila kahit sa ating kasuotan. Tingnan nyo po yung ibang relihiyon bago pag nagsamba. Sino po dito nakapasya na ng ibang simbahan? Nakapasok ng ibang simbahan. Tingnan nyo yung kanilang pananamit. Anong masasabi niyo? Hindi niyo ba naisip, ay, ang ganda naman ng ang ganda no? Ang mga babae talagang may mga sapal pa yan ng niyong. Kasi hihiso pa, ginawang siyang makagatin yung kupra, tapos iganyan sa buhok. Sasabihin, siguro maraming kayong kaniyugan. Bakit? Naglalangis-langis ang buhok mo. Ibig sabihin mga kapatid, learn balance life kasama ang ating physical. Kung kailangan bumili ng 300 ng lipstick, hello, di ba? Kung meron dyan mga kung anong, sa tingin nyo, pag-aralan dyan mabuti kasi the more na nagpahid, nagkumukulo-kulo, natuloy ang pisngi. Ang dami na rin nasisirang mukha. Nasunog na dahil yung tut-tut-tut-tut. Anong tawag nun? Tut-tut-tut. Nasunog na. Kasi apply ng apply, hindi naman inaalam. Hello mga kapatid. Are you with me? Next Sunday, makita na natin kung sino ang nakikinig sa mensahe ngayong umaga. Ay, wala kasi, bakit ka nagpantalon kapatid? Hindi bawal, pero bakit? Wala kasi akong bestida. Mamaya, punta tayo doon sa baba ng Mercury at katabi ng Chowking. Nag-sale ngayon ng 70%. Okay. Alam niyo po ba ito? 20 pesos lang to. Alam niyo ba ito? Bigay ito. Yung mga ginagamit ko, mga okay yan. Signature. Mga branded yan. Hello? Hindi kailangang gagastos kang mamahalin para lang magpresentable sa ating mga sarili. May paraan mga kapatid na hindi ka gagastos ng malaki, ngunit maayos ang iyong katayuan. Di ba tipo na yung mga kapitbahay, tingnan mo yung mga born again na yan, no? Yung suot niya nung nakaraang linggo, yun pa rin ang suot niya ngayon. Hindi naging katisuran katuloy. Akala ko ba'y anak ka ng hari? Akala ko ba'y anak ka ng reyna? Anak ka ng hari ng mga hari? Pero ang suot mo, parang ka namang squatter. Hello? Mga kapatid, hindi kinakailangan kahit taga-squatter ka, magmukha ka talagang squatter. Kahit
ganito simpleng buhay, pero maayos at kaya-aya. Anong sasabihin ng kapitbahay? Alam niyo yung mga kapatid na yan, hindi naman sila mayayaman, pero maayos. Amen? Ang word na maayos, magkaiba po yan sa salitang word na mayabang. Magkaiba po yan. Halimbawa, ito yung suot na to. Pwede kung ang itong suot ko na magmukha akong mayabang, bubuksan ko yan. Tatayo ako doon sa kanto. Yung kasuotan, ayos sana, kaya lang. Gadol. Hindi mayabang, barumbado. Pero kung sinirado, papunta na. Good morning. Good morning po. Ay, saan tong simbahan niyo? Pwedeng sumama. Dahil gusto nila maging katulad mo. Kapag ang katayuan mo ay gusgusin pa, pwede namang maligo. Pwede namang maglagay ng Rexona para naman hindi anointing. Kung walang Rexona, pwede namang tawas. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin, develop. Hello, sabi natin develop. I-develop, mag-improve ang ating personality. At isasama natin yan sa doktrina. Isasama natin sa pagtuturo yung papaano mag-develop ang ating personality. Sabi natin, personality. Okay, tingnan mo si Junjun. Bigyan natin example si Junjun. Nung bago pa yan sa akin, hindi ganyan yan. O, tingnan nyo. Lahat kayo tumingin. Parang tinuskus na ng steel wall. Hindi, joke lang. Marunong na siyang maghinapay. Marunong na siyang mag-sunglass kahit nasa loob ng chair. Marunong na siyang mag-ayos. Magpabango. At dahil doon, nakapag-asawa. At nag-anak pa. Pero kung siya ay gusgusin, sa palagay nyo, may maniwala? Sa palagay nyo, may sasabihin mo, Mateo City, Juan 3:16. Pero yung itsura mo ay mukhang sabusahis. Hello? Mga kapatid, hindi porkit Kristiyano, mananamit tayo ng parang barumbado. Let us present the body, our temple, our body, as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Diba body? Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Let us be, hindi po sinasabing kailangan 1.5 ang blouse, kailangan 2.5 ang sandal, kailangan 5K ang arios, kailangan aabot ng 15,000 lahat. Kung wala, pastor, ay huwag kang magsimba. May ganun ba? Hindi ganun. Para-paraan. Basta ang gusto ng Lord, maayos. Sabi natin, maayos. Balanse. Balanse, pamumuhay. Pangalawa, karunungan. Ilan ang bersikulo ang alam mo? Nag-grow ka ba in knowledge? Sino ba si Jesus? Sino ba si Esther? Sino ba si Ruth? Sino si Jeremiah? Sino si Isaiah? Sino si Micah? Ano bang nangyari sa Old Testament? Ano bang nangyari nung nandoon sila sa wilderness? Kapag hindi mo masagot yan, ibig sabihin, hindi tayo nag-grow in knowledge. Ibig sabihin, kumpiyansa ka lang. Matalino naman ang mga pastor, bahala na sila dyan. Kapag may nagtanong sa iyo sa trabaho, paano ba, kapatid, paano ba maligtas? Ano bang ibig sabihin ng born again? Ay, naku, huwag niyo akong tanongin. Ilang taon ka na bang membro? 10. Ano bang ibig sabihin ng, ay, wag mo tanongin. May pastor kami. Pumunta ka, ito, tawagan mo si pastor. Hello mga kapatid, hindi lang po si pastor. Paano pag namatay si pastor?
Kinatay, oh, wala kang karapatan, pastor, mamatay. Kasi wala pa akong alam na bersikulo. Mga kapatid, mag-grow tayo sa karunungan. Hello? Kailangan matuto tayo. Marunong ka na bang mag-evangelism? Marunong ka na bang mag-disciple? Hello? Halimbawa, may lumapit sa iyo at magtatanong, ilan ba ang aklat sa Bible? Bakit mo naman tinatanong yan? Kung magtatanong, ano po bang ibig sabihin ng rapture? Ano po bang ibig sabihin ng pagbabalik ni Jesus? Ano bang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus? Mga kapatid, samantalahin natin ang panahon habang may panahon pa mag-aral. Sabi natin mag-aral. Para lumago ang ating karunungan. Kaya meron sa ibang simbahan, meron silang Sunday school. Meron silang Bible study. Sino ditong dumalo ng Bible study? Taas mga kamay. Dumalo ba kayo ng Bible study? Sige po, taas mga kamay. Nung nagpa-Bible study. Sige, bibilangin ko po. Taas, huwag niyo mo nang ibaba. Yung umatin ng Bible study. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, salamat sa honesty. Huwag kang umasa na mag-grow ka. Dahil ang paglago sa karunungan, hindi po yan magic. Mag-forward ka. Sino dito gustong lumago? Taas mga kamay. Gustong lumago. O forward yung gustong lumago. Pinag-pray. Ngayon, ikaw ay lumago in Jesus' name. Aha, lago na ako. Tanungin ka ngayon, ano magic? Tumaba ka na lang na hindi ka naman kumakain? Naging healthy ka na hindi ka naman uminom ng vitamins? Wala pong magic. Kahit ipag-pray ka na lumago, hindi ka naman nag-effort, hindi ka naman nagsikap na lumago, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Paano dumami ang kaalaman mo? Alam nyo, believe ako sa mga Kristiyanong nagbabasa ng Bible. Sabi ng isa, Pastor, nandyan na ako sa Book of Jonah. Ang ganda pa lang nangyari kay Jonah, Pastor, no? Sila pang nagpinto sa akin. Si Jonah pala, Pastor, matigas ang ulo. Inutusan siya na pumunta sa Nineveh para mag-evangelism, para mag-mission. Pero hindi siya pumunta sa Nineveh, pumunta siya ng Tarsis. Wow, ang alam mo na yung Tarsis, ha? Ang akala ko, ang alam mo lang, talipapa. May alam ka ng Tarsis. Akala ko, Tarsir lang. Tapos, ano nangyari kay Jonah? Tinatanong ko siya, kunyari, wala akong alam. Ano nangyari kay Jonah? Ay, siya, Pastor, nung lumayas siya, pumunta siya ng Tarsis, alam nyo, lumubog ang barko, Pastor. Promise. O, nung lumubog, ano nangyari? Ay, hinagi si Jonah sa dagat at kinain siya ng dilis. Ay, may dilis ba? Ay, hindi. Basta kinain siya ng pating siguro yun. Kinain siya ng isda at 3 araw siya nasa loob ng tiyan. Malalaman ba niya yun kung hindi siya nagbasa? Sayang yung panahon, pare-pareho naman tayong born again, pero hindi lahat may alam kasi kukunti lang ang nagbabasa, kukunti lang ang natuto, kukunti lang ang nalalaman, kukunti lang ang lumago. Kahit anong pilit ng mga pastor na lumago kayo kapag kayo ay ayaw, mga kapatid, wala kaming magagawa. Katulad lamang po kami ng mga doktor. Kahit anong pangangaral namin kung paano kayo magiging malusog, pero kung hindi ninyo tulungan ang inyong mga sarili, do not expect. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin alam. Ang tao ay napapahamak dahil sa walang alam. Dahil sa kamangmangan, ang tao ay napapahamak, sabi ng Biblia. Pagdating ng panahon, baka yan pa ang ikaka-impyerno kasi hindi mo alam.
Pag may dumating dito na bulaang propeta, madali kang matangay. Ang mga walang alam, madaling mailat, madaling matangay sa mga maling pangangaral, mga kapatid. Kaya sabi ng GMA, iba na ang may alam. Tingnan mo ang katabi mo. Sige po, tingnan yung katabi nyo. Mukha bang may alam yan? Mukha bang matalino yan? Ang katalinuhan, mga kapatid, ay hindi lamang sa pamamagitan ng ribbon. Hello? Ay may ribbon siya. Bright yan. Matalino yan. Lalo sa amin nung unang panahon, sana hindi na ngayon. Sa amin, kung gusto mong magka-ribbon, magbigay ka ng manok. Kung ilang manok ang ibibigay mo, ganon din ang ribbon mo. Ang ribbon mo ay, ano lang naman yan, karton lang naman na ng sigarilyo na pinapabilog. Tatakan ng pangalan ng eskwelahan. Ilang kapirangot lang yan na yung ribbon. Obis, Amos, Pulay. Naubos na lahat ng description. Lahat ng estudyante may ribbon eh. Kasi lahat ng estudyante may manok. Ganito, totoo po yan. Ang tanong, may natutunan ba? Kaklase ko hanggang grade 6, hindi marunong magbasa. Pero may ribbon. Lagi siyang most neat. Kasi neat siya eh. Nitibo. Malinis kasi siya. Alaga siya ng nanay. Guwapo ang dating. Most neat. Pero wala namang laman dito. Ang gwapo-gwapo mo. Ang ganda-ganda mo, ang galing mong maglakad-lakad, pero walang alam dito. Di ba sa beauty pageant ng Miss Philippines, Miss Universe? Merong question and answer, Q&A. Merong pong kaklase si Vicky noong high school. Ang ganda-ganda niya, crush ko nga rin yun. Ang ganda kaklase, ang kakaibigan niya, best friend niya. Nagiging candidate ng Miss BIT, Bohol Institute of Technology. Ngayon dumating na sa Q&A, totoong nangyayari. Candidate number 4. Hindi ko pa nakakalimutan yung number niya kasi nakatutok nga ako sa kanya. Kung saan siya may rampa-rampa sila na nanonood ako, sabi ko, makikinig ako kay Vicky na nag-uusap sila. Papunta ako, crush ko talaga yun. Hindi na ako nakatulog. Pero na-discourage ako. Hindi ko na siya pinansin. Nawala na talaga ang bilib ko sa kanya. Ang ganda sana, maputi, mahait, ang ganda ng mata, mukhang mata ng danggit. Question and answer. Candidate number 4, what is your favorite color? Color lang. Ano ba? Ang ganda pa, may pagkanigan pa ng pusi. Candidate number 4, what is your favorite color? Para siguro social, my favorite color is fuchsia pink. Spell fuchsia pink. Fuchsia pink. P ba? Fuchsia. Phi ba? Fuchsia pink. Change, pwede mag-change? Sige. My favorite color is red. Spell, R-I-D. Ultimong red! Red! Ayaw ko na. Ayaw ko na sa'yo. Ang bigo-bigo mo. Ayaw ko na sa'yo. Marami kayang lalaking nakaka-discourage. Red, R-I-D. Dapat mga kapatid, maganda sa panlabas, may laman din. Ibig sabihin, basa-basa din pag may time. Hello?
Basa-basa din, aral-aral din, tanong-tanong din pag may time. Pastor, sino ba yan si Esther? Sino ba yan si Ruth? Pastor, kasi kapag magtatanong ka, ibibigay ko sa iyo ang buong Biblia at magbasa ka. Hello? Sino pong gustong lumago ang katalinuhan? Taas kamay. Simulan mamaya. Mula Genesis, January, tamang-tama, January, magsimula ka sa Genesis chapter 1. Simula Genesis 1. Kung saan ka natapos, itupin mo yan. Tapos, balikan mo, doon ka naman magsimula kinabukasan. Hanggang sa buong taon, matapos mo ang buong Biblia. Alam nyo, kapag magsimula kang magbasa, maadik ka na. Mabibitin ka kasi sa mga kwento na para kang nanonood ng Marimar ba, na pag nalampasan mo ng telenovela na hindi mo na matapos, parang nagmamadali kang umakauwi kasi may pinapanood kang telenovela. Ganon din sa salita ng Diyos. Hanggang sa dadalhin mo na lang ito sa trabaho. Hanggang hindi mo na ihiwalay. Kasi kapag matraffic, ay salamat traffic. Magbasa. Kaysa ma-high blood ka, atakihin ka tulad dyan sa kalsada, magbasa ka. Tamang-tama. Natapos ang traffic, nasa Revelation ka na. Ang bilis magbasa. Kasi paatras pa na siya magbasa. Inumpisahan sa dulo, paatras. Hello mga kapatid, are you with me? Yes. Na-gets niyo po bang ibig sabihin? Yes. Sosyal. O di ko na kayo tuturuan para sa sosyal. Nasobrahan na kayo sa sosyal eh. Yung topic na hindi magiging topic, ginawa yung topic. Topic ng iba-iba. Maritisiology. Social, mga kapatid, pakipagkapwa. Meron ba ditong makasarili? Meron ba ditong hindi marunong makisama? Sa gateway, lahat social. Pag may party, game ka, makipaglaro, kapitbahay, sa Diyos. Sa Diyos, mga kapatid, yung ginagawa natin, Bible study, prayer meeting, online devotion, huwag kang mawawala sa online devotion. Pag hindi kinaya, 16 na, lipat tayo sa, ano ba yung ginagamit ni Pastor Chris? Facebook Live stream. May paraan mga kapatid kapag gusto. Hello? Pero yung iba, tinatamad. Tapos, lumago. Ang balancing pamumuhay mga kapatid, marunong ka mag-ayos. Marunong ka sa healthy pamumuhay, marunong ka sa mga herbal, sa pagkain, hindi ka abusado. Marunong ka sa lahat ng aspeto. Therefore, ang tawag nun, balanced Christian living. Nasobrahan ka sa physical na hindi ka na umatin ng Bible study. Nasobrahan ka naman sa spiritual, hindi ka na naliligo. Hello? Nasobrahan ka naman sa pakikisama sa kapitbahay na naubos na ang oras, wala ka ng trabahong magagawa. Pag lahat na dito ay sumobra, yan ang masama. Lahat ng sobra ay masama. Papaano lang natin ito ibalanse? Ibig sabihin, balansing pamumuhay. Balansi ang oras. Naubos sa trabaho, wala ka ng panahon sa Bible study, hindi po yan balanse. Hindi ka na umatin ng prayer meeting, late ka na sa worship kasi busy ka sa ibang bagay. Hindi po yan balanse. Hello? Ang gawaing eskwelahan, gawaing trabaho, gawaing bahay, ihiwalay mo pagdating sa oras na para sa Diyos. Balancing pamumuhay. Tiyak, pagbalansi ang ating pamumuhay, diyan na kapatid, diyan ka na umasa ng pagpapala na rumaragasa. Diyan ka na mag-expect, ganito pala, ang sarap pala ng buhay Kristiyano. Ngayon ko lang, pastor, nararanasan
ang saya-saya pala, ang sarap pala ng Kristiyano, marami palang blessing, kasi nagawa mo na ang susi ng balansing pamumuhay. Ang tanong, kailan po natin ito simulan? Kailan po? Nauna. Now na. Okay, lahat ng magsabing now na, tayo. Tayo, nauna na si Atinin pa dahil papunta na yan ng ukay-ukay mamaya. Balanse. Balanse mga kapatid. Sa Gateway Commission Fellowship, Christian life is a balanced Christian living. Balanse. Amen? Time pagtrabaho, time pagsamba. Time mamasyal, may time para sa Diyos. Ibalanse lahat ng bagay. Pero sa lahat ng aspeto, ang Diyos ang maparangalan. Amen po ba? Ang Diyos po ay ating parangalan. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y umasa na tutulungan ka ng Diyos. Aasahan natin, ang pag-asa po natin ay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Narito sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon. Ating ilapit. Nais mo bang lumago? Ang tanong ngayong oras na ito, nais mo ba maranasan ang paglago ng buhay na Kristiyano? Paglago sa lahat ng aspeto. Healthy lifestyle. Professional living. We know how to stand. Paano manindigan sa ating buhay. Ang pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. You start praying. Ano ang iyong nais? Kung narito ang Panginoon sa oras na ito. Kung narito ang Diyos ayon sa kanyang pangako. Nakikinig siya sa ating mga panalangin. Pinapakinggan niya at alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Sa iyong pamilya, alam ng Diyos may pangangailangan. At ayon sa kanyang salita, ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos, maging ang iyong buhay, ito'y galing sa Diyos. Kailawak ng buwan sa pagitan natin, di maabot ang taas ng mundo.
what you have told us. Thank you, Father God. At ngayon, Lord, tulungan niyo po kami sa kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu. Turuan niyo po kami, Lord. Puspusin niyo po kami kung papaano mamuhay ng balanse, Panginoon. Dahil ito ang susi ng tagumpay. Ito ang susi ng inyong mga biyaya, grasya, at siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ay nasa maayos at balanse na pamumuhay. Habang nakataas ang ating mga kamay, receive the blessings of God. Come on, church. Tanggapin natin ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan na ipagkaloob sa atin ang ating Panginoong Diyos upang marating sa atin. Tanggapin po natin ang kapangyarihan ng ating Ama. Ang kapangyarihan ng Diyos na anak na si Jesus. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na lububin, biyaya at habag, grasya, masaganang buhay sa lahat ng aspeto. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah!